sa lahat, ako nga pala si Binibining Jennifer de la Cruz at sa video ito, samahan ninyo akong tuklasin ang kahanga-hangang mundo ng ponolohiya, ang agham na tumatalakay sa mga tunog ng ating wika. Alam mo ba kung bakit nagkakaiba-iba ang mga tunog ng bawat salita at paano nga ba nabubuo ang mga tunog na ginagamit natin araw-araw? Tama ka, dahil ang sagot dyan ay nasa ponolohiya, ang agham na sumasagot sa paano, saan, at bakit ng bawat tunog ng ating wika. Sa madaling sabi, kapag pinag-aaralan natin ang ponolohiya, pinag-aaralan din natin kung paano gumagana ang mga tunog na nagbibigay buhay sa ating wikang Filipino. At syempre, sa loob ng ponolohiya, may dalawang pangunahing bida, ang ponemang katinig at ponemang patinig. Handa na ba kayo? Tara, isa-isahin nating patunugin. Pero teka, paano nga ba nabuo ang tunog? Ano-ano ang mga salik upang makabuo nito? Bago tayo tumungo sa mga ponema, alamin muna natin ang mga sangkap na makatutulong upang makabuo ng tunog. Una ay ang lakas o enerhiya o energy source sa Ingles. Ito ay nagmumula sa ating baga kung saan galing ang hangin na ginagamit sa pagsasalita. Ikalawa ay ang resonador o palatunugan o sa Ingles ay resonator. Ito ay binubuo ng ating bibig, ilong, at lalamunan na nagbibigay linaw at tunog sa ating sinasabi. At pangatlo ay ang articulador o articulator. Ito naman ang mga kumikilos na bahagi gaya ng labi, dila, ngipin, gilagid, nalangala at glutis na humuhubog sa tunog. At sa walang patumpik-tumpik pa, ngayon ay dumako na tayo sa unang bida ng ponolohiya, ang ponemang katinig. Ang ponemang katinig ay mga tunog na may sagabal sa paglabas ng hangin mula sa baga. Ibig sabihin, may harang o pagkikiskisan ng bahagi ng bibig o lalamunan upang mabuo ang tunog. At sa ponemang katinig ay may wastong punto at paraan ng artikulasyon. Uunahin na natin ang punto ng artikulasyon. Ano nga ba ito? Ang punto ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung saan nabubuo ang tunog sa ating bibig. Dito nagaganap ang pagdikit o pagkikiskisan ng mga bahagi ng articulador upang makalikha ng iba't ibang tunog. Mayroong 6 na punto ng artikulasyon. Ito ay ang panlabi, panlabing pangipin, pangipin, panggilagid, pangalangala at glotal. Kapag sinabi po nating panlabi o bilabial, ang itaas at ibabang labi ay nagtatagpo upang makabuo ng tunog. At ang mga ponemang ito ay ang P, P, pusa, B, 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 bola, at ang M ay M, M, mesa, mesa. Ikaw nga? At ano naman ang panlabi pangipin o labiodental sounds? Ang labiodental ay galing sa dalawang bahagi ng bibig na labi at ngipin. Yung labi o labio pang ibabang labi at ang ngipin o dental ay ang pang itaas na ngipin. Ibig sabihin, ang tunog ay nabubuo kapag ang ibabang labi ay dumidikit sa pang itaas na ngipin, habang may hangin na lumalabas. At ang mga ponemang ito ay ang F at V. Sa F ay kung babasahin ay voiceless labiodental fricative, walang tinig o walang tunog dahil hindi gumagalaw ang vocal cords. Ngunit may marahang paglabas ng hangin. Halimbawa, flora, fiesta, fish. Pansinin kapag binigkas ang F, parang humihinga ka habang ang ngipin ay bahagyang nasa labi. Pangalawa ay ang V,
voiced labiodental fricative. May tunog dahil gumagalaw ang vocal cords. Halimbawa, violin, vilya. Pareho ang posisyon ng bibig sa F at V, pero may vibration sa lalamunan ang V. So para maramdaman ang kaibahan, bigkasin ang F at V. So may buzzing o panginginig sa liig. Madaling tandaan, parehong labiodental. Pero ang F, voiceless o walang tunog, at ang V ay may tunog o voice. At ngayon, ay dito naman tayo sa punto ng artikulasyong pangipin o dental. Ang dulong dila ay dumidikit sa likod ng ngiping itaas. At ang mga ponemang ito ay ang T, 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 tasa, letrang D, 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 damo, letrang N, nota. Pangatlo ay ang puntong artikulasyong panggilagid o alveolar. Ang dulo ng dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid. At ang mga halimbawa nito ay ang letrang L, laso, letrang R, rilo. At ngayon, ano naman ang punto ng artikulasyong pangalangala o velar? Ang likod ng dila ay dumidikit sa malambot na ngalangala. Sa punto ng artikulasyong pangalangala ay may dalawang uri. Yun ang palatal at velar. Halimbawa ng palatal ay ang letrang J na kung babasahin ay J, J, jar. At ang letrang Y na kung babasahin ay Y, Y, yellow. At sa velar naman ay ang letrang K na kung babasahin ay K, K, kamay. At ang letrang G na kung babasahin ay G, G, ginto. At yung parang N na katumbas ng NG na kung babasahin ay halimbawa, ngipin. At panghuli ay ang letrang W na kung babasahin ay walis. At dumako naman tayo sa punto ng artikulasyong glotal. So, ang babagtingang tinig o vocal cords ay naglalapit upang harangan o kontrolin ang hangin. Ang mga halimbawa nito ay ang impit na tunog. Halimbawa sa impit na tunog ay ang maasim, may biglang paghinto. At ang letrang H na kung babasahin. Halimbawa, hangin, hangin, hangin. Ngayong natapos na nating talakayin ang punto ng artikulasyon, ngayon naman ay dadako tayo sa paraan ng artikulasyon. Ano nga ba ito? Ang paraan ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung paano lumalabas ang hangin habang binibigkas ang tunog ng katinig. Dito rin natin malalaman kung ang isang ponema ay may tunog o voice o walang tunog o voiceless. Paano ito malalaman? Subukang ilagay ang iyong kamay sa iyong lalamunan habang bumibigkas. Kapag may panginginig dito o may vibration, ibig sabihin ay voiced. At kung walang vibration o walang panginginig, ito ay voiceless. Kung may 6 na punto ng artikulasyon, mayroon ding 7 paraan ng artikulasyon. Ito ay ang pasara, pailong, pasutsot, aprikatibo, pagilid, pakatal, at malapatinig. Sa paraan ng artikulasyong pasara o plosive sa Ingles, ang daluyan ng hangin ay tuluyang hinaharangan tapos biglang pinapalabas. Mga halimbawa, P, P, B, B, T, T, D, D, G, G, at ang impit na tunog.
Mga halimbawa nito ay ang pito, bola, tasa, dala, kamay, gabi at maasim. Parang maliit na pagsabog na sa paraan ng artikulasyong pasara, ang may tunog ay ang ponemang b, d, at g. At walang tunog naman ang ponemang p, t, k. Walang vibration. At iyon ang sa pasara. Ngayon naman ay ang paraan ng artikulasyong pailong o nasal. Ang hangin ay lumalabas sa ilong, hindi sa bibig. At ang mga ponemang ito ay ang letrang M, mabait. Letrang N, nakita. At yung letrang parang N na katumbas ng NG na kung babasahin ay halimbawa, ngipin. At tandaan, ang lahat ng ponema sa paraan ng artikulasyong pailong ay may tunog o vibration. Halimbawa, Ngayon ay dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyong pasutsot o fricative. Ang hangin ay dumaraan sa makipot na pagitan ng dila at ngala-ngala o glotis. At ang mga ponemang ito sa walang tunog ay ang F, fiesta. Letrang S, sarap. Letrang H, hangin. Pakinggan mo. Parang hangin. At sa may tunog naman ay ang letrang V. Van. At sa letrang Z, zebra. At kung may prekatibo, mayroon ding aprekatibo o affricate sa Ingles. Ito ay isang paraan ng artikulasyon na kung saan ang hangin ay una munang hinaharangan o pasara at biglang pinapalusot o pasabog sa bibig. Kaya parang pinagsamang prekatibo at pasara. At ito ang letrang J na kung babasahin ay J. Halimbawa, jar. At ano naman ang pagilid o lateral na paraan ng artikulasyon? Ang hangin ay lumalabas sa gilid ng dila habang nakadikit ang dulo nito sa gilagid. Ang halimbawa nito ay ang letrang L na kung babasahin ay L. Halimbawa, lamesa. Lamesa. At ang pakatal o trill ay isang paraan ng artikulasyon na kung saan ang dulo ng dila ay mabilis na kumakatal o tumatama ng paulit-ulit sa gilagid. Halimbawa, yung letrang R na kung babasahin ay R. May tunog. Halimbawa nito ay ang rosas. R, rosas. R. At syempre, hindi rin magpapahuli ang malapatinig o semi-vowel o glide sa Ingles. Ito ay tunog na halos katulad ng patinig pero kumikilos tulad ng katinig sa loob ng salita. Sa madaling sabi, madulas at maiksi ang tunog, dumaraan lang habang binibikas. At ang mga halimbawa nito ay ang letrang W na kung babasahin ay w. At ang halimbawa ay walis. At ang letrang Y na kung babasahin ay y. Halimbawa, yellow. Kapag binibikas mo ang W o Y, gumagalaw ang labi o dila mula sa posisyon ng isang patinig papunta sa iba. Kaya tinawag silang malapatinig dahil malapit sa patinig pero hindi ganap na patinig. Ngayon, alam mo na. Matapos nating matalakay ang unang bida ng ponolohiya, ang ponemang katinig, ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawang bida ng ponolohiya, ang ponemang patinig. Ano nga ba ito? Ang ponemang patinig ay mga tunog na nalilikha ng walang sagabal sa paglabas ng hangin. Mayroon tayong 5 patinig sa wikang Filipino. Ito ay A,
E, I, O, U. Halika't ating isa-isahin ang tamang pagbigkas ng bawat patinig at maging ang posisyon ng dila sa pagbigkas nito ng wasto. Una ay ang letrang A. Yung dila ay nasa gitna ng bibig at mababa ang posisyon. A. A. Halimbawa, anak, aso. At sa letrang E, ang dila ay nasa harap ng bibig, bahagyang nakataas at ang labi ay nakangiti. E. E. Halimbawa, eroplano, eroplano. At ang letrang I, ang dila ay mataas sa harap at ang labi nakangiti at tunog matinis at malinaw. I. Halimbawa, ilaw, ilaw. At ang letrang O, likod ng dila nakataas, ang labi ay bilog at ang tunog ay banayad at buo. O. O. Halimbawa, orasan, orasan. At ang letrang O naman, ang likod ng dila ay mataas, tunog malambot at malalim. U. U. Halimbawa, ulan, ulan. At dyan nagtatapos ang ating masayang paglalakbay patungo sa mundo ng ponolohiya. Kaya mga kawika, tandaan natin, ang wika ay hindi lang salita, ito ay tunog, galaw at kultura ng ating pagkatao. Sa bawat tunog ng ating labi, dila at hinga, naririnig ang puso ng Pilipino. Ako si Jennifer de la Cruz ng BSED Filipino at ito ang Tunog ng Wika, kung saan bawat tunog ay may buhay at bawat wika ay may musika. Hanggang sa susunod nating tunog-tastic na aralin, paalam mga kawika!